Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ngayong taon, muli na namang nanguna ang Pilipinas sa World Risk Index bilang pinaka-disaster prone na bansa sa buong mundo. 4 na magkakasunod na taon sa bansang Pilipinas ang titulo bilang bansang pinakamapanganib sa mga kalamidad tulad nga ng bagyo, baha, lindol. Sinasalamin ng World Bank Index ang disaster risk sa mga natural hazards at epekto ng climate crisis. Sinusukat ito batay sa exposure o pagkakalantad ng populasyon sa mga panganib at vulnerability na kombinasyon ng mga panlipunang aspeto. Kabilang dito ang mga struktural na kondisyong nakakaapekto sa posibilidad ng mga sakuna at kapasidad na iwasan po, paghandaan at harapin ang ibang panganib na dumarating sa ating buhay katulad ng kahirapan at di pagkakapantay-pantay sa totoo lang sa ating lipunan. Sa tindi at dami ng nararanasan nating mga disasters, nakakalungkot mang aminin, kapanalig. Hindi na nakapagtataka kung bakit sinasabing Pilipinas ang pinakamapanganib. Sa loob lamang ng 8 araw noong Setyembre, sa National Disaster Preparedness Month mismo, 3 matitinding kalamidad ang naranasan ng ating bansa. Tumama ang Super Typhoon Nando sa Hilagang Luzon. Makalipas ang 4 na araw, sumalanta naman ang Bagyong Opong, kung saan pinakapektado ang Bicol at Eastern Visayas. Noong 1 linggo lamang, tumama ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Umabot na sa 74 katao ang naitalang nasawi. Halos 200,000 pamilya ang apektado at halos 72,000 po na bahay ang napinsala. At habang isinusulat natin ang editorial na ito, alam po natin, isang 7.6 magnitude na lindol ang tumama sa Mindanao. Lahat ng ito ay nangyayari habang nabubunyag ang talamak na katabalian naman sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH, isang matinding trahedya na gawa ng tao. Ngunit wala pa rin ninakaw na pondo ng bayan ang naibabalik at wala pa rin politiko, opisyales o kontratista ang nakukulong. Madalas tawaging natural disaster ang mga bagyo, baha at lindol. Ngunit matagal nang ikinakampanya ng mga eksperto ang pagtigil sa paggamit ng termong ito dahil misleading o nakakalinlang ito. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction, hazards may be natural, disasters are not. Sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong PBBM, noong Hulyo, tinawag niyang new normal ang mga tumitinding kalamidad sa bansa. Hindi ito nalalayo sa pagtawag na standard operating procedure, ang mga kickback sa maanumalyang infrastruktura ng DPWH. Tinatanggap natin ang kasalukuyang kalagayan bilang natural, normal o standard. Dahil dito, nalilihis natin ang katotohanan tungkol sa ugat ng mga sakuna at inaabsuelto sa responsibilidad ang mga sangkot sa katiwalian. Kapag nagkasama-sama ang puwersa ng kalakasan at mga struktura ng lipunan, ang resulta ay hindi natural. Kung sino ang nakakaligtas at sino ang pinakaapektado sa mga kalamidad ay nakabatay sa politikal, ekonomikal, sosyal at ecological dimensions. Kapanalig sa patuloy na pagkakalbo ng kagubatan, case in point, sa mga mapaminsalang land reclamation at large-scale mining po sa mga isla at kabundukan, sa labis na pagkatayo ng mga highway at pagbabaon ng mga lungsod sa konkreto, sa pag-organisa ng ekonomiya at lipunan na kung saan itinutulak ang mahihirap na tumira sa mga mapapanganib na lugar, sa pagkaplano ng kalunsuran at kanayunan na kung saan hindi sinalang-alang ang kapaligiran at kung saan mangingibabaw ang kita, sa sukdulang korupsyon na kumikitil ng mga buhay, masasabi ba nating natural ang mga nangyayaring disaster? Kaya mga kapanalig, sinabi nga ni Pope Francis sa isang misa noong 2014, it's always the poor who pay the price of corruption. Ang mahihirap po
ang pinakabulnerable, ang palaging pinakapektado ng mga sakunang idinudulot ng mga mapang-abuso at ng maling desisyon ng mga nasa poder. Huwag nating tanggaping natural ang kalagayang ito. Pero huwag din tayong mawala ng pag-asang baguhin ang bulok na sistemang mapang-api, lalo na sa mga pinakabulnerable. At huwag tayong tumigil sa pagmanagot sa mga may sala at sa pagkamit ng katarungan, gaya nga ng paalala sa Kawikaan 31:9. Kapanalig, vigilance is the price of democracy. Kung gusto po nating magharing demokrasya sa ating bansa, abay makasangkot ka. Ikaw at ako at tayong lahat. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.